Nag-ayuno ang biyenan ng 3 araw. At lahat ng ito ay para lamang pilitin ang kanyang anak na hiwalayan ang kanyang manugang na naglakas loob na manganak ng isang batang babae. Naging matagumpay ang kanyang plano. Nilagdaan ng manugang ang makapapel ng walang anumang pag-aatubili at tahimik na lumayo. Ngunit 3 araw pagkatapos, inalis sa pwesto ang anak niya bilang pinunong ng departamento, isang kahihiyang hindi niya inaasahan. At ang maringal na buhay sa mataas na lipunan na pinahandaan ng biyenan ng buong puso ay nagsimulang gumuho tulad ng isang bahay na gawa sa baraha. Ano nga ba ang nangyari nung sandaling iyon? Bago magsimula ang kuwentong ito, handa na kayo at pakinggan ng mabuti. Malakas na nagnangalit ang pag-click ng mouse sa loob ng opisina ng pangkalahatang tagapamahala ng kumpanyang Santos Agro Marine Corporation. Si Elena Santos ay mataimtim na nakatingin sa talahanayan ng datos na nakabukas sa kanyang monitor. Natapos na ang talaan ng dami ng mga pagpapadala ng mga organikong produkto mula sa Benguet ngayong buwan, at ang mga kwota para sa direktang pagpapadala ng mga yamang dagat mula sa General Santos City at Zamboanga ay ganap ng naireserba. Ang dalawang mahalagang arteryeng ito ay matatag na nakaunay sa supply chain ng food division ng korporasyong Megamart Group. Umungal ang telepono sa mesa at lumabas ang salitang asawa sa screen. Lena. Nang sumagot siya, ang boses ni Rodrigo Villanueva sa kabilang dulo ay punong hindi mapigilan na kagalakan. Kahit ang kanyang pahinga ay mas mabigat kaysa karaniwan. Napirmaan na ang Gutos Energy Pagirang na promote na ako bilang Pinuno Energy Departamento. Maligayang bati, Pinuno. Sandaling huminto si Elena, hindi inilayo ang tingin sa price list na mga grupo na may absolutong kalamangan ang kanyang kumpanya. Nagugulat lahat sa departamento, nagsasabi silang ako ang pinakamabilis na umakyat. Tara na, mamaya pumunta tayo sa bahay ng mga magulang sa population, kumain tayo nga hapunan. Gusto ni nanay na magdiwang para sa aking promosyon. Sige, iisipin ko na ang magamit at alis na. Ang yumamang bahay sa poblasyon ay nasa 10 minutong lakad lamang mula sa kanilang sariling tirahan. Ito ay isang dinakasulat na patakaran na itinatag ng kanyang biyenan na Signang Rosario Villanueva bago pa man sila ikasal. Sa ilalim ng magandang dahilang mas madaling alagaan ang isa't isa, inilagay ni Elena ang kode sa electronic lock at bumukas ang pintuan. Sa sala ay may ilang pares na sapatos na. Sa hapagkainan ay may mga pinggan ng pampagana at sa gitna ay isang malaking pinggan ng inihaw na lapu-lapu. Sa ulunan ng hapag ay nakaupo si Gang Rosario, buhok na buhok sa ilalim ng mahigpit na bun, nakasuot ng maitim na baro na isinusuot niya lamang tuwing linggo sa simbahan. Sa tabi niya ay nakaupo ang hipag na si Alicia, nakayukod sa kanyang smartphone. Magandang gabi po, nanay, bahagyang yumuko si Elena habang bumabati. Hindi man lang tinignan ni Gnong Rosario. Nagbigay lamang siya ng maikling pagamak bago lumayo ang tingin. Pumunta ka na sa kusina, ihanda mo ang sopas. Ang ating si Rodrigo ay malamang gutom na. Inilagay ni Elena ang kanyang bag sa estante, humugasan ng kamay at lumakad papunta sa kusina. Nagsuot ng silicone mittens, inalis sa kalan ang kumukulong palayo ng malakas na sabaw ng sinigang. Ang ating Rodrigo ay pinuno ng departamento. Ang makapitbahay sa simbahan namin kanina ay halos matunaw sa inggit. Malakas na sinabi ni Gang Rosario, humigop ng tubig at may lakas na inilagay ang baso sa mesa. Maabot ang ganitong posisyon sa napakabatang edad ito ay dahil sa pagod ng ating Rodrigo. Ang anak ng kapitbahay naming Signang Reyes ay 3 taon na ang pangangaluma, nasa manager pa rin. Ito ay dahil sa inyo, nanay. Lagi kayong nagsisimba tuwing linggo at nagdadasal para sa akin. Lumakat si Rodrigo na may ngiting nagliliwanag. Inilayo ang upuan, umupo, at sinundot ang tinidor sa isang piraso ng isda. Inilagay ni Elena ang palayo ng sopas sa gitna ng mesa, kinuha ang sandok, at una sa lahat ay maluwag na nagbuhos ng malapot na sinigang sa mangkok ni Gang Rosario. Iniabot ito sa biyenan. Kinuha ng biyenan ang kutsara,
nakipagdaldal sa mangkok ng may pakasuklam at kumunot ang nu. Ang mataong ito sa palengke ay walang kwenta. Tingnan mo kung paano nila hiniwa-hiwa ang magulay pabaliktad-baliktad. Ano ito? Araw-araw ikaw ay naglalakwat sa saan ka ba pumupunta? Amoy parang isda, maaari bang may kaayusan sa bahay? Ngayon si Rodrigo ay pinuno na. Ang mataong makakasalamuha niya ay pawang may pangalan at posisyon. Huwag kang magsalita sa mga tao tungkol sa iyong maliit na negosyong bentahan ng isda. Huwag mapahiya ang pamilyang Villanueva. Nay, si Lena naman ay CEO din, mahinahon na sinabi ni Rodrigo. Huminto si Alicia mula sa kanyang telepono at may panirang umiti. Pero kung totoo, anong pakinabang ng kapatid mo sa maliit mong tindahan kumpara sa isang malaking korporasyon tulad ng Megamart? Sandaling natigil ang kamay ni Elena na may sandok. Ibinaba ang tingin sa mga gulay na lutang sa mangkok at tahimik na sumagot, "Mag-iingat na ako, nanay." Lumingon si Rodrigo kay Elena at nagsalita sa tonong isang mababang guro, "Lena, tama si nanay, naiba na ang aking katayuan. Ang pakuha ang napakaraming pangmatagalang kontrata ang food division sa mga hypermarket, lahat iyon ay dahil personal akong nagnegosya. Pinahahalagahan ng pamunuan ang aking kakayahan at ngayon ay magiging mas abalado na ako. Kung mahirap na sa iyo ang iyong logistics, ipasa mo sa mga tauhan at alagaan mo na ang bahay." Tahimik na tumingin si Elena sa kanya. Nakikita niya sa mga mata ni Rodrigo ang kasiyahan ng isang taong nalasing sa kanyang sariling maling kaluwalhatian. Hindi niya alam o marahil ay ayaw niyang isipin kung paano nagawa ngang food division ng Megamart Group na malampasan ang lahat ng kakumpetensya at makuha ang pinakamahirap na mga kontrata mula sa malalaking chain tulad ng Robinsons Supermarket at S.A. Ang mga matatag na dami nga pagpapadala at eksklusibong presyo sa pagbili na 5% mas mababa sa merkado na nagbigay sa kanya na karapatang magulat ng may itaas na ulo sa pangkalahatang tagapamahala. Ito ay resulta na personal na paglipad ni Elena sa General Santos at Zamboanga. Sa tulong ng kanyang amang si Ginoong Ifan Santos, personal niyang pinuntahan ang mamay-ari ng babangkang pangisda at mga magsasaka sa Benguet, kinukuswain silang pumirma ng mga kontrata. Sa lahat ng kontratang kanyang pinirmahan sa Megamart, hindi lumabas ang pangalan ni Rodrigo. Sa papel lamang ng mapagpakumbabang panlabas na contractor, tahimik niyang ikinoro ng lahat ng tagumpay sa ulo ng kanyang asawa. Sige, lumayo ang tingin ni Elena at kinuha ang kanyang mangkok. 6 na buwan pagkatapos. Tila hindi na matis ang liwanag ng banyo. Hindi kumukurap na tumingin si Elena sa plastic na pregnancy test na nakapatong sa lababo. 2 malinaw na pulang linya parang hatol na nagpapahayag na ang lahat sa kanyang buhay ay magbabago na. Buntis siya. Nang makarating ang balitang ito sa bahay sa poblasyon, ang salobin ni NG Rosario ay biglang nagbago, NG 180 grado. Sa mga sumunod na buwan, madalas nang bisitahin ng biyenan ang opisina ng Santos Agro-Marine Corporation. Hindi na siya nagreklamo na amoy isda ang lugar. Sa halip, pumupunta siya na may malaking thermos, kumpiyansa na naglalagay ng kode sa pintuan. "Aba, ang ating tagapagmana, malamang gutom na." Tinutulak ni Gang Rosario ang pinto ng opisina. May ingay na inilagay ang thermos sa coffee table at binuksan ang takip. Punong mainit na sabaw na tinola ang kwarto. "Nanay, bakit kayo mismo pumupunta? Sa unang palapag ay maraming restaurant." Tumayo si Elena mula sa kanyang desk. Hawak ang kanyang nookitang na lumaking tiyan. "Ano ang sinasabi mo? Ano ang silbi ng nakabiling pagkain para ito sa dugong magpapatuloy ng lipi ng Villanueva?" Pinversa ni Ngang Rosario ang kutsara sa kamay ni Elena. Hindi inilayo ang matakaw na tingin mula sa kanyang tiyan. Sinabi ngang pari sa simbahan na ayon sa hugis ng tiyan, ito ay garantisadong isang makapangyarihang lalaki. Ang iyong pinakamahalagang tungkulin ngayon ay makapanganak ng ligtas ng aking apo na lalaki. Itihil mo na agad ang gidyong gabi-gabin sobrang trabaho. Hinawakan ni Elena ang mainit na hawakan ng kutsara, ibinaba ang tingin,
at humigop, napakainit ng sabaw, 7 taon. Mula pa sa pag-ibigan sa kolehiyo hanggang sa kasal, itinago niya ang kanyang matalas na kakayahan sa negosyo, nagugaling tahimik at mapagpakumbaba, para lamang sumangkot sa pamantayan ng pamilyang ito na naabala sa sariling katayuan. Para mapanatili ang kanyang asawa, itinago pa niya ang katotohanan na nasa kanyang makamay ang buong kontrol ng supply chain. Natitiis ang pang-uyam ng biyenan. Sinsero siyang naniniwala na kung magiging sapat na masunurin at tapat, ang kanyang katapatan ay mapapahalagan sa bandang huli. Sa pagmasid sa dikaraniwang malambot na mukhang biyenan, si Elena ay nahinga ng maluwag sa kanyang isip, tila ang pamilyang ito ay tinanggap na siya sa wakas, na napansin ng matigas na babaeng ito ang kanyang pagsisikap. Nagkamali siya sa pag-aakalang ang init na ito ay pagkilala sa kanya bilang manugang, hindi niya naunawaan na ito ay walang kinalaman sa pagmamahal ng pamilya. Ito ay isang malamig na isang panik na kasunduan lamang. Ang tanging at ganap na kondisyon nito ay ang kapanganakan ng apo na lalaki ang tagapagmana ng apelyidong Villanueva, VIP room ng isang elite private hospital sa Maynila. Sa hangin ay amoy antiseptic at bahagyang maalat na lasang dugo. Si Elena ay nakahiga sa kama na nakataas ang unan. Puti ang mukha tulad ng tisa. Walang kulay. Ang ngalabi. Sa kanyang ngabisik ay isang maliit na sanggol na nakabalot sa kumot, napakaliit ng bata. Tulok na tulok siya, halos hindi marinig ang pahinga. Bumukas ang pintuan ng kwarto. Pumasok ng may tiwala signang, Rosario na may mamahaling regalo, isang magandang basket ng bagoong at mga bitamina. Hindi siya lumingon sa pagod na Elena, direkta siyang pumunta sa kama at tinaas ang kanyang mata sa balot. Sa isang mabilis na galaw, inalis niya ang dulong ng kumot, isang tingin lang ang sapat. Natigil ang makilos ningang, Rosario. Ang inaasahan sa kanyang mukha ay biglang pinalitan ng isang nakakatakot na kakaibang pamumutla. Bahagyang kumila ang mga kalamnan sa kanyang pisngi. Tiyak na katahimikan ang bumaon sa kwarto, napuputol lamang ang mahina na tunog ng cardiac monitor. Beep, beep. Dahan-dahang tumuwid signong Rosario. Ang kanyang tingin ay naging malamig na parang nagmamasid siya sa isang piraso ng basura sa kalsada. Hindi siya nagtanong, kumusta ka o kumusta ang panganganak, ni isang salita. Mahigpit na pinigilan ang kanyang ngalabi, maingay na itinapon sa bedside table ang regalo na inilaan para sa inang kanyang apong tagapagmana at pagkatapos, nang hindi nagsalita kahit isang salita, mabilis na lumiko at malakas na tumatamak na takong. Nang lulusak ang halaw, lumabas na kwarto. Malakas na napumalay ang pinto. Si Rodrigo, na buong oras na nakatayo sa sulok at walang ni isang salitang nasabi, natulala at nagmamadali namang sinabi kay Elena, susundan ko si nanay, at tumakbo siya sa kanya. Sa kwarto ay naiwan lamang si Elena at ang kanyang anak. Ibinaba niya ang ulo at tumingin sa maliit na mga daliring sanggol. Malamig ang pawis na sumalapot sa kanyang damit ospital na nakadikit sa kanyang likod, at isang malamig na ginaw ang nanghipo sa kanya hanggang sa kaibuturan ng kanyang ngabuto. Pagkaraan ng 40 minuto lamang ang nakaraang pintuan ay bumukas at bumalik si Rodrigo. Inilabas ang upuan at umupo, iniwasang makita ang mga mata ni Elena. Nerbiyosong kinukurot ang kanyang makamay, pinababa ng husto ang boses, ngunit may karaniwang pagkainip at mabilis na pagtatapos ng salungatan. Mahirap tanggapin ni nanay ngayon. Alam mo namang ang pinakamataas niyang pangarap ay hawakan ang apo niyang lalaki. Huwag mong isalob, bigyan mo siyang panahon. Sa loob ng ilang araw ay magiging mahinahon na siya. Hirap na itinuan ni Elena ang mabibigat na talukap ng mata at tumingin sa lalaking minahal niya ng 7 taon. Kakalabas lamang siya sa tinding sakit, nalakpasan ang pagitan ng buhay at kamatayan para manganak ng malusok na bata para sa kanya. At ang unang sinabi niya nang bumalik hindi salitang pagalif o pag-aalala para sa kanya, kundi kahilingang intindihin ang biyenang malupit na tumalikod sa kanila dahil sa kasarian ng bata. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, may tumanggal sa kanya ng tahimik. Dahan-dahang kumapit ang ginaw,
sa kanyang gulugot. Ang ginaw na iyon ay naging permanenteng talim ng yelo sa ikatlong araw pagkatapos ng panganganak. Nakahiga pa rin si Elena sa ilalim ng dextrose nang pumasok si Rodrigo sa kwarto. Mas masama ang itsura niya kaysa kahapon. Namumula ang mata dahil sa pagkawalan ng tulog, nakagilit ang kurbata. Mabigat na umupo sa sofa at nerbiyosong ginusot ang buhok. Anong nangyari? Mahinahon na tanong ni Elena. Nag-ayuno si nanay. May malalim na pagod ang boses ni Rodrigo at may pag-aakusa. Mula kahapon, hindi kumain kahit isang subo, hindi umiinom ng tubig, binaliktad ang kahon ng pagkain, nakatayo sa harap ng imahe ni Birhen at nagsasabing hindi siya tatayo hanggang hindi siya mamamatay. Huminto siya saklit, nakatataho nung tingin at nakatingin sa sahig at naksalita ng napakahina, halos nakmamakaawa. Anong gusto niya? Paulit-ulit siyang nagsasabi. Nagatubili si Rodrigo, nagtatago ng mga mata at nakatingin sa sahig. Nagdadasal siya na pagkalooban ng Panginoon ang pamilyang Villanueva ng anak na lalaki, ng tagapagmana at palayain tayo mula sa walang kwentang manugang. Napakatahimik ng kwarto kaya naririnig ang magapatak ng solusyon sa tube ng dextrose. Naghintay si Elena, umasa sa mga salitang tulad ng, lumalagpas na ang aking ina sa lahat ng hangganan, o pupunta ako at titigil dito. Sapat na kita at ang ating anak. Ngunit hindi dumating ang salitang ito. Nakaupo lamang si Rodrigo sa sofa at mabigat na huminga na parang siya ang pinakamalaking at pinakakaawa-awang biktima sa buong mundo. Nagbabago-bago siya sa pagitan ng ospital at bahay sa poblasyon, araw-araw ay lalo pang naiinis. Walang kakayahang labanan ang pang-abuso ay ngunit ni minsan ay hindi naisip ang pagtatanggol sa kanyang asawa. Sa ikalimang araw pagkatapos ng panganganak, muling pumunta si Rodrigo sa kwarto. Hindi siya lumapit sa kama, tumigil siya sa bintana na may likod sa liwanag. Kanina ay natumba si nanay. Paos ang kanyang boses. May desperasyon na halos mapangganib. Maingat na inilipat ni Elena ang anak sa duyan. Itinaas ang ulo at tumingin sa kanya. Lumayo si Rodrigo. Hindi pa rin nagsasalubong ng tingin. Tumingin sa dulo ng kumot at nagsabi, sinabi ng mga doktor na kung hindi siya kakain, ang kanyang buhay ay mapanganib. Lena, sinabi ni nanay na kung hindi ako pumirmang nga papel ng diborsyo, mag-aayuno siya hanggang mamatay. Sandali siyang nanahimik, humakbang ng isa o dalawa, at nagsalita ng napakahina, halos nagmamakaawa. Lena, maaari kang pumirma na lang, ito ay formalidad lamang, itatayo natin ito sa harap ng notaryo ng mabilis. Kapag nakalma si nanay at gumaling, makasama na tayong muli, tulungan mo ako ngayon. Pakiusap na lang. Halos hindi na mapipigilan ang pagiyak, mababalif na talaga ako. Bahagyang kumipot ang mga mata ni Elena, tahimik lamang siyang tumingin sa kanya. Sa lalong pamilyar na mukha, sa mga cowardly na nakayuko na balikat at nagliligaw na tingin. Wala na kahit isang patang lalaking nakilala niya ng 7 taon. Wala kahit isang gramo ng responsibilidad ng asawa. Wala kahit isang bahagi ng instinto ng mananaktatanggol. Sa utak niya ang tiraniya nga ina ay isang natural na kalamidad na hindi maaring labanan at ang pagtutol ng asawa ay tanga at mapagmatigas na salungat sa kapalaran. At ang tanging sakripisyo na makakapatahimik sa bundok ng galit ay ang kanyang sariling asawa. Hindi man lamang niya inisip na mali ang kanyang ginagawa. Gusto lang niyang tahimik na maayos ang problema. 7 taon ng kanyang katapatan ay naging, tulungan mo ako. Gaano kakatawa? Sige, inilayo ni Elena ang tingin at sumagot sa ganap na patag na boses na parang pinag-usapan ang panahon. Sa araw ng labasan sa ospital, mabibigat ang langit ng Maynila ng takpan ng mabibigat na ulap. Hawa ang anak, inilagay ni Elena ang kode sa electronic lock ng bahay sa poblacion. Tumunog ang pamilyar na beep at bumukas ang pintuan. Pumasok siya, nagbagong sapatos at humagbang sa sala at biglang natigil. Ang kuna na dating nakalagay sa sulok ay naglaho. Pumunta siya sa silid tulugan at binuksan ang pintuan ng aparador.
Ang lahat ng kanyang damit sa pagbubuntis, mga gamit para sa ospital, kosmetiko, lahat ay naglaho. Naiwan lamang ang mawalang laman na istante at ilang telanjang hanger na nakabitin ng malungkot. Pumunta siya sa kusina at binuksan ang malaking ref. Ang karneng baka, mga gulay, espesyal na pagkain para sa mga nagpapasuso na in-order niya ng maaga sa pamamagitan ng kanyang kalihim, lahat nito ay nawala. Sa loob ng walang lamang ref, maayos na nakahanay ang ilang bote ng beer na paboritong pag-inumin ni Rodrigo at ilang pakete ng mamerienda mula sa tindahan. Itinapon nga hipag ang kanyang magamit na parang nagtatapon ng basura. Sa likod ay narinig niya ang tunog ng bumubukas na pinto. Pumasok si Rodrigo na hawak ang manipis na folder ng madokumento. Nakita niya si Elena sa tabi ng ref, bahagyang na tensyon, ngunit agad na inilagay ang folder sa hapagkainan. Dahil nalabasan ka na, sinabi ni nanay na kailangang tapusin na lahat ng mabilis. Umubo si Rodrigo, sinusubukang bigyan NG, tono NG, autoridad NG, ulo NG, pamilya. Pipirmahan natin ang kasunduan sa notaryo at mag-file ng petition. Ang bata dalhin mo, hindi kailangan ng pamilyang Villanueva ng nga batang babae, tulad na ring hindi kailangan ng walang kwentang manugang. Tungkol sa ari-arian, ang apartment na ito ay binili ni nanay sa pamamagitan ng mortgage, kaya hindi na naghintay na tapusin ni Elena. Lumapit siya sa mesa, kinuha ang papel at mabilis na binasa. Ito ay kasunduan sa dibisyon ng ari-arian at pagtukoy ng tirahan ng bata. Dahan-dahang inilayo ang upuan, umupo, komportable na inangat ang tulok na anak at pagkatapos ay kinuha ang kanyang smartphone. Hindi siya umiyak, hindi naghisteria, hindi sumigaw ng, "Paano ninyo nagawa ito sa akin?" Sweep lamang sa screen, binuksan ang application ng internal archive ng electronic contracts ng Megamart Group. Sa screen isa-isang lumabas ang mga dokumento, lahat nakapangalan sa Santos Agro Marine Corporation. Sa dulong bawat kontrata, sa kahon legal na kinatawan, walang palyang nakalagay ang pangalang Elena Santos. Ang mga kontratang ito ay nagkontrol ng mahigit 60% ng supply chain ng mga sariwang produkto ng food division ng Megamart. Ito ang imperyo na itinayo ng kanyang amang si Ivan Santos ng 30 taon ng dugo at pawis. At ang teritoryong personal niyang pinalawak ng hakbang-hakbang. Ang mga mapakukunang ito ay wala kahit anong kinalaman kay Rodrigo Villanueva at lalo na sa pamilyang Villanueva. Sa wakas, naunawaan na niya ang lahat. Sa harap ng mga taong sumusupsup sa iyong buong buhay at pagkatapos, ay itinatapon katulad ng lumang paang sapatos, ang maluha ang pinakawalang silbi sa buong mundo. Itinaas ni Elena ang ulo at tumingin ng diretso sa mga mata ni Rodrigo, lampas sa kanyang smartphone. Itatanong ko sa huling beses. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit nakakatakot na malinaw. Bawat salita ay bumabagsak tulad ng bato sa yelo. Kung hindi ako pumirma at ay pagpatuloy ni nanay ang kanyang pag-ayuno, mayroon ka bang lakas ng loob na tumayo sa aking tabi at sabihin sa kanya na itigil ang katawang pang-aabuso? Nangulila si Rodrigo. Sa pakikipagtagpong tahimik na paningin ng asawa, biglang nakaramdam siyang di may paliwanag na tinik sa dibdib. Iniwas ang kanyang mamata, isinaksak ang makamay sa bulsa ng pantalon at may pagkainip na huminga. "Lena, bakit ka ganyan kasutil? Talaga namang hindi kayang tiisin ni nanay. Alam mo na nakakaroon siya na hypertension. Hindi ba mahirap sumunod sa akin? Gusto mo bang dalhin siya sa libingan para matiwasay ka?" Malinaw na ang lahat. Sa nabulok na isip ng taong ito, ang kapritsong ang ina ay isang hindi malalabanan na natural na kalamidad at ang pagtutol ng asawa ay isang krimen laban sa kalikasan. Hindi nagagastusin ni Elena kahit isang segundo pang kanyang oras sa kanya. Nang walang anumang pag-aatubili, binuksan niya ang listahan ng mga contact at tinawagan ang kanyang punong abogado. "Ati, Marcos, ako ito. Ihanda ang mga dokumento para sa diborsyo at dibisyon ng ari-arian. Itayo ang isang matibay na pader sa paligid ng aking kumpanya, lahat ng aking shares at assets. Gawin ninyong wala kahit anong punto ngang pakikipag-ugnayan sa kabila.
Ang pag-alagang anak ay ganap na sa akin. Hinihintay ko ang draft sa email bago matapos ang araw ngang trabaho. Ibinaba niya ang telepono at sa pamamagitan ng tingin sa ulyanin na si Rodrigo, mahinahon niyang sinabi, kunin ang iyong pasaporte, pumunta tayo sa notaryo, sa opisina ng notaryo sa gitna ng Maynila. Maraming tao sa reception ng notaryo, dumating ng maaga signang Rosario. Muli sa kanyang maitim na baro, nakaupo siya sa plastik na upuan, nakatawid ang magabraso at mataas na itinataas ang baba. Sa kanyang mukha ay nakasulat ang kayabangan at hinala. Ngayon ay nakapag-ayos pa siya ang pula na lipstick ay nagbibigay sa kanyang agresibong hitsura. Pinagmasdan niya ang pintuan ng buong lakas. Tila takot na takot siya na bigla na lang magbago ngang isip si Elena o magwala sa koridor na humihingi ngang milyon-milyong halaga. Nagimbento na siya ngang perpektong talumpati para pampublikong mapahiya ang kapalmukhang babae kung kaya niyang humingi ngang kahit isang piso. Ngunit nang itula ni Elena ang salamin na pinto, nanlapat ang bibig ni No Rosario. Nakasuot si Elena ng perpektong bag na trench coat, mayos na nakatali ang buhok, at sa kanyang dibdib na nakasuot ng sling ay tahimik na natutulog ang anak. Sa kanyang mukha ay wala kahit isang patak ngang kalungkutan, galit o kahihiyan. Lumapit siya sa sekretarya at kinuha mula sa bag ang kanyang pasaporte. Si Rodrigo na nakatayo sa tabi ay mukhang nakalito, may bunganga na parang hindi panaunawaan kung ano ang nangyayari. Kapag tapos na ang lahat, yung lumang gamit na naiwan sa apartment maari ninyong sunugin o itapon, wala na akong pakialam. Hindi man lang lumingon si Elena sa direksyon ni Rosario habang ibinibigay ang mga dokumento sa sekretarya. Sinuring ang sekretarya ang mga dokumento at inanyayahan silang pumasok sa opisina. Binasa notaryo ang mga kondisyon, pumirma dito, tumalon signa. Rosario at tumayo ng diretso sa likod ni Rodrigo, tulad ng isang inahing manok na nagtatanggol sa kanyang sisiw. Mataimtim na pinagmasdan ang papel, natakot na may nakatagong bitag. Kinuha ni Elena ang panulat. Ni isang sandali ay hindi na alinlangan, ni isang bahagingang sandali ay hindi nakduda. Ang dulo ngang panulat ay mahinahon na dumausdos sa papel, naiwan ang kanyang pirma. Hindi hihigit sa 5 segundo ang kinailangan. Napakablangkong lahat. Napakalinis. Natigil ang lahat ng mga sumpa na inihanda ni ngang Rosario na iluluwa. At sa puso ni Rodrigo ay nagsimulang kumalat ang hindi komportableng pakiramdam ng pagkawala. Hindi siya humingi kahit isang piso en alimony para sa sarili niya. Malinaw na nakasulat sa kasunduan na ganap siyang sumusuko sa anumang paghahabol sa kanilang pinagsamang ari-arian kasama ang apartment. Umalis ba siya nang walang dala? Hindi. Ang dinala niya ay ang kanyang sariling napakalaking imperyong negosyo. At ang itinapon niya ay isang kaaba-abang walang laman na balangkas lamang. Tapos, kinuha ni Elena ang kanyang pasaporte at inilagay sa bag. Lumiko siya. Inayos ang sling para hindi maistorbo ang ulo ng anak. Ikaw, Rosario Villanueva, nakitang biyenan ang kanyang walang kilos na mukha at halos sumabok sa galit ngunit wala siyang mapupuang pintulan kaya nagmataas na lamang siya, mabuti at alam mo ang iyong lugar. At huwag kang mag-isip na gagamitin mo pa ang pangalan ng aming Rodrigo para sa iyong manegosyo. Bahagyang naangat ang mga sulok na mga labi ni Elena, isang nakakatakot, malamig na ngiti na walang kasiyahan. Hinusgahan na hindi na kailangang sumagot, mabilis siyang lumiko at umalis sa opisina. Ang mga automatikong pintuan ay nagbukas. Ang Oktubre na araw ng Maynila ay bukas na lumambong sa kanyang figura. Ang malamig na hangin ng Oktubre ay nagpayanig ng aping ng kanyang trench coat. Malalim siyang huminga ng sariwang hangin. Tila lahat ng dumi na naipon sa kanyang dibdib ay ganap na nalinis. Wala kahit kahungkagan, wala kahit takot. Isang matalas, kristal na malinaw na pakiramdam ng kalayaan, tulad ng pakiramdam kapag tinanggal ng operasyon ang nabulok na laman sa parehong ara sa opisina ng Maynila ng Santos Agro Marine Corporation. Ang atmosphere sa conference room ay yellow. Nakaupo si Elena sa ulunan ng mesa, nakatingin sa screen ng laptop,
Sa makabila ay nakaupo ang mahahalagang senior managers na may tensyon ng mukha. Mula ngayon, ganap na nating binibigkis ang lahat ng kontrata at titigil sa lahat ng proseso ng trabaho sa food division ng Megamart Group. Ang boses ni Elena ay walang emosyon, puno NG ganap na autoridad. Natulala ang commercial director at nagsalita ng may pagkakautal. Elena, ang damingang pagpapadala sa Megamart ay kumakatawan sa napakalaking bahagi ngamin kita kung ganito. Nang walang pasabi tayong sa isang panig ay papalain ang mga kontrata, ang penalty ay magiging. Ang mamulta ay babayaran natin sa kabuuan. Iproseso ang legal department ang lahat ng opisyal, kalkulahin ang lahat hanggang sa huling sentimo. Makipag-ugnayan sa mga may-ari ngang bangka sa General Santos at Zamboanga at sa mga magsasaka sa Benguet. Ihatid ang utos, lahat ng damina na reserba para sa Megamart ay kaagad na i-redirect sa SR at Robinson Supermarket. Matagal na silang nananabik sa ating eksklusibong logistics. Sabihin sa kanila na bukas na ang pinto. Malakas na isinara ni Elena ang laptop at mahigpit na tiningnan ang conference room. Kung bukas ng umaga ay marinig ko na ang matao mula sa Megamart ay nakakuha ng kahit isang dahon ng pechay o buntot ng dapa mula sa atin, handa kayong sumagot. Isa buhay kaagad. Lahat ng naroron ay nabigla, ngunit walang ni isa ang nangahas na sumagot. Napakahusay nilang nalalaman kung gaano kawalang awa ang batang babaeng leader na ito. Nang magkalat na ang senior manager, naiwan si Elena ng mag-isa sa walang taong conference room. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang numero na matagal na siyang hindi tinawagan. Hindi pa nakakatawid sa 2 ring ay sinagot na. Mula sa kabilang dulo ay dumating ang ingay ng maalon na bumabagsak sa batuhan at ang huni ng isang fishing port. Lena, makapal at mabigat ang boses ng kanyang amang si Ginoong Ivan Santos. Sinubukan ni Elena na huwag umiyak, ngunit nang marinig niya ang salitang iyon, mahigpit na kumipot ang lalamunan. Tahimik ang telepono. Tila sa isang simpleng pagbabagong intonasyon ay naunawaan ni Ginoong Ivan ang lahat ng pinagdaanan ng kanyang anak. Itay, nagdiborsyo na ako, sabi niya, at ganap na kong pinigilan ang lahat na pagpapadala para sa Megamart. Sa kabilang dulo ay muling umugong ang maalat na hangin ng dagat. Hindi nagtanong si Ginoong Ivan kung bakit niya ginawa iyon, hindi nagtanong kung paano nangyari ang lahat. Wala siyang ni isang salita ngang punalaban sa kanyang nga dating kamag-anak. Sa pinakamahinahon at pinakamaasahang boses sa mundo, isang bagay lamang ang kanyang sinabi, marami kang tiniisin. Tapusin mo ang magawain sa Maynila, dalhin mo ang apo ko at bumalik ka na sa bahay. Nakihintay ang tatay mo sa General Santos. Pagkatapos ibinaba ang telepono, matagal na tumingin si Elena sa pamamagitan ng panoramik na bintana sa mga gusaling ng Maynila. Ang daloy ng sasakyan sa ibaba ay hindi namin, ang lungsod ay ganun pa rin kaganda. Saan sa lungsod na ito, may taong naniniwala pa rin na maari nilang kontrolin ang mundo sa pamamagitan ng mababaw na drama ng pag-ayuno. Ngunit ang unang domino ay nahulog na sa pagpindot ng kanyang daliri. Hindi na siya tahimik na mag-iingat sa nahuhulog na kisame ngang pekeng tahanan. Sisirain niya ang pekeng kisame na iyon hanggang sa natitirang pinakamaliit na piraso. Kinabukasan, 8:30 ng umaga, opisina ng Purchasing Department ng Food Division ng Megamart Group. Ang tunong ng nangating telepono ay napalitan ang tuktukan ng keyboard. Kinuhang manager na si Petilo ang receiver at hindi pa nakakarating sa 5 segundo ay namutla siya tulad ng puting tela. Yumuyuko sa hangin, nanginginig ang boses na nagsasalita, opo, sinusuri na namin lahat ngayon, paumanhin po. Lubos kaming nagpapaumanhin sa abala. Pagkatapos ibinaba ang telepono, si Petilo ay nakmadaling tumayo at nakalimutang kumatok. Nakbiglang pumasok sa opisina ng pinunong Purchasing Department. Ginoong Cruz, kalamidad po ito. Kanina lamang tumawag mula sa Robinsons. Nagagalit ng husto. Bakit wala pa ring delivery receipts para sa seafood mula sa General Santos ngayong linggo? 3 oras na nakatayo ang mga truck refrigerators sa daungan ng walang ginagawa.
Ang pinuno na nagsihip ng instant coffee mula sa plastic cup ay kumunotang no. Ang mga delivery receipts ay dapat dumating na kahapon pagkatapos ng tanghalian. Santos Agro Marine Corporation, bakit hindi mo pa sinuri? Tumawag na po ako, sabi ni Petilo nang lalunin ang lawe. Kahapon ng gabi, tumawag ang mga abogado nila, nagwiwika sila ng kakaibang kung ano tungkol sa pagrebisa ng kontrata. At ngayon ng umaga, wala nang sumasagot sa telepono. At pagkatapos ay inabot ni Petilo sa pinuno ang papel na kakalabas pa lamang mula sa fax. Nanginginig ang kanyang kamay ng husto na nanginig ang papel. Ito ay kakalabas lang po mula sa fax. Opisyal na abiso mula sa Santos Agro Marine Corporation. Inilagayng pinuno ang tasa at tinapaang ang mga mata sa dokumento. Nang makita ang heading na nakalimbag sa matapang na font, halos nag-ukit siya sa kanyang upuan. Nakasulat dun ang abiso ng isang panig na pagbibigkis ng lahat ng kontrata. Ito ba ay isang uring biro? Kinuhang pinuno ang papel at mabilis na binasa ang teksto. Walang panahon ng transisyon, walang pagkakataon para makipag-usap. Sa ibaba ay pulang tata ng Santos Agro Marine Corporation at malaking pirma ng pangkalahatang tagapamahala na si Elena Santos. Ang dahilan ng pagbibigkis ay binubuo ng dalawang nagpapalamig sa kaluluwa na salita, pagbabago ng estratehiya. Hawak nila ang 60% ng lahat ng aming sariwang assortment. Naktayo ng biglang ang pinuno na kaya ang upuan ay tumalikot ng may nakakainis na kaluskos. Kaagad na tawagan ang kanilang Maynila na opisina. Ikonekta mo ako sa kanilang commercial director. Tumawag na ako. Lahat na kanilang Maynila na numero ay naputol na. Nakaabot ako sa personal na numero na isa sa kanilang mga manager. Sinabi niya na ang buong susing tauhan ng Santos Agro Marine Corporation ay kagabi ay agad na lumipat sa pangunahing opisina sa General Santos. Nag-roll up ng opisina sa Maynila sa isang gabi. Isang malamig na pawis ang dumaan sa likod ng pinuno. Ito ay hindi simpleng problema sa negosyo. Ito ay isang tumpa na suntok sa pinakamahinang punto, isang maingat na pinlano na pagbitay. Hinawakan niya ang telepono at nabilis na nakpindot sa mga pindutan ng internal na linya. Departamento ito NG Purchasing. Agad na ikonekta ako sa opisina ni Rodrigo Villanueva. Sa sandaling iyon ay kalmante ang hakbang na pumapasok si Rodrigo sa lugar ng senior management. Nakasuot siyang perpektong damit na tinahi sa kanya, may itim na asul na suet na pinili ng ina para sa kanya sa SEM-Aura bilang pasalubong sa promosyon. Itinulak ang pintuan ng bagong opisina, may kasiyahang hinipan ang amoy ng tunay na balat. Magaan siyang naupo sa upuan, binuksan ang computer, handang mag-enjoy ng maulat ng kanyang sariling matagumpay. Malakas na umtunog ang corporate telephone sa mesa. Pinakuha ni Rodrigo ang receiver at nagsalita sa tamad na tono ng punong pakikinig. Rodrigo, kalamidad ang nangyari. Pumasok ang boses ng pinunong purchasing department sa receiver. Ang Santos Agro Marine ay isang panik na pinigilan ang makontrata, tinigil ang lahat ng pagpapadala. Nagtatawag ng malakas ang matelepono. Ang Robinsons at SNR ay humihingi ng kalakal. Tingnan ang email. Ang kamay ni Rodrigo na may receiver ay natigil sa hangin. Ang kanyang utak sa unang 2 segundo ay ganap na tumanggi sa pagproseso ang impormasyon. Ano ang sinasabi ninyo? Automatikong nagtanong siya. Ano ang ipinadala nila? Pagbibigkis ang kontrata, ganap na pagintong pagpapadala. Tumaas ang boses ng tagabiling ng 1 oktaba. Rodrigo, ang mamulta mula sa mga chain networks ay lumalaki bawat minuto. Ibinukas ko ang lahat ng koneksyon sa Santos Agro Marine. Walang sumasagot sa telepono. Kayo mismo ang personal na nagnegosya ng mga kontratang ito. Maari ba kayong direktang makipag-ugnayan sa CEO, kay Gnang Santos? Nakaputolang paghinga ni Rodrigo. Itinapon ang corporate receiver, kinuha ang kanyang mobile at magsayang binuksan ang mga contact. Nahanap ang numero na nakatala bilang asawa. Sandaling nag-alinlangan, pagkatapos ay pinindot ang tawag. Mula sa speaker
ay dumating ang malamig na mechanical na boses. Ang subscriber ay pansamantalang hindi naabot. Nangatal si Rodrigo, nagbaba at muling tumawag, ganon pa rin. Binuksan niya ang messenger at isinulat ang mensahe, ngunit sa tabi na teksto ay isang gray na check lamang ang nanatili at ang avatar ay nagbago sa default. Nakablock na siya. Ang kurbata ay biglang tila naksilbing tali sa lig ni Rodrigo. Halos naubusan ng hininga, nagmadaling iniluwag ang knot at nagtanggal ng itaas na pindot ng kamisa. Sa alaala ay biglang lumabas ang eksena sa notaryo, ang kalmanteng paglabas niya, ang dimagawang pag-unawa sa kanyang pahayag na, ang damit ay maari ninyong sunugin. Naisip niyang nag-emote lang siya, maupo sa katat ng ama ng ilang araw, magiging mahinahon si nanay at babalik siya. Ni sa pinakamasamang panaginip ay hindi niya naisip na ang kahulugan ng kanyang matapos na ang lahat ay ang bangkang naatasan ang hagdan mula sa ilalim ng kanyang paa. Kinuha ni Rodrigo ang mga susingang kotse at kahit hindi pa napapatigil ang computer, lumabas ng tumakbo sa opisina. Nagpark sa emergency lane ng direkta sa harap ng gusali sa Bonifacio Global City, kung saan matatagpuan ang opisina ng Santos Agromarine. Nagmadali siyang pumasok. Dinala siya ng elevator sa ika-16 na palapag. Nang lumabas sa koridor, nakita niya ang nasalamin na pintuan na ganap na isinara. Ang metal na titik ng Santos Agromarina ay naskrape, nag-iwan lamang ng malinis na mga bakas ng alikabok. Sa pintuan ay may nakakabit na A4 papel, inupahang espasyo. Nidikit si Rodrigo ang kanyang mukha sa salamin. Sa loob ay walang nilaman, walang mamesa, walang makomputer, kahit ang carpet ay naalis na. Sa sulok lamang ay nakatumba ang ilang blangkong kahon ng karton. Umatras siya, naramdaman ang nanghihina niyang binti. At pagkatapos ay tumunog ang kanyang telepono, panloop na numero ng kumpanya. Ito ay si Stella, kaibigan ni Elena mula sa universidad at isa sa island sa Megamat na nakaalam ng buong likod ng kanilang supply chain. Rodrigo, narinig ko, pumunta kayo sa BGC. Ang boses ni Stella ay ganap na patag, walang anumang pagalang sa pinuno. Stella, nasaan ka? Alam mo ba ang bagong numero ni Lena? Ibigay mo sa akin agad. Sumigaw si Rodrigo ng punong pagkahabag, sumasakay sa kanya tulad ng dayaming ang pag-asa. Nasa coffee shop ako sa unang palapag ng aming business center, bumalik kayo. Mula sa reception ng pangkalahatang tagapamahala ay may email na kakalabas lang. Sa 2 ng hapon ay magiging emergency meeting ng board of directors. Nang pumasok si Rodrigo sa coffee shop, ang kanyang kamisa sa likod ay ganap na basa sa pawis, ang mamahaling tela ay masamang dumirikit sa katawan. Nakaupo si Stella sa mesa sa tabing ng bintana. Sa harap niya ay isang ice latte. Tumingin siya sa mabibigat na hininga, basang-basang ng pawis na si Rodrigo na bumaksak sa sofa sa harap niya. Numero, ibigay. Nerbyosong nagmartilyo si Rodrigo nga daliri sa mesa. Dahan-dahang ininom ni Stella ang kape at mahinahon na inilagay ang baso. Hindi ko alam ang bagong numero niya at kahit alam ko, hindi ko ibibigay sa inyo. Stella, nagngalit ang boses ni Rodrigo, mahirap na nagpipigil sa sarili. Hindi ito panahon para sa biro. Lahat ng logistics ay guguho. Ang maabogado ng Robinsons at S.R. ay nagpadala ng mareklamo. Ang mga multa ay ganito, maaari lamang mawala ang aming buong departamento. Kayo ang pinakamalapit na kaibigan ni Lena. Makipag-usap sa kanya. Ito ay negosyo. Hindi maaari itong ihalo sa personal na sama no loob. Matagal na tumingin si Stella sa lalaking nakaupo sa harap niya. Pula ang mga mata, sa mga gilid ng mga labi ay may tumipong puting bula. Ang dating kayabangan niya wala na. Kayo po ba ay talagang hindi naunawaan hanggang ngayon kung paano kayo napunta sa inyong upuan? Nachijiw si Rodrigo. Ano ang ibig mong sabihin? Kinuha ni Stella mula sa bag ang makapal na folder at itinapon sa mesa sa harap ni Rodrigo. Ito ang inyong mapangunahing ulat na ibinigay ninyo sa pamunuan sa nakalipas na 3 taon. Tingnan ang manumero. Hindi hinawakan ni Rodrigo ang folder. Nagpatuloy na tinutuhok siyang tingin.
Sa bawat pagkakataon ay pumapunta kayo sa itaas na palapag na may mga papel na ito at nagulat. Kayo ang nakakuha ng mga produkto ng magsasaka na 5% mas mababa sa merkado. Kayo ang makakayahan sa negosasyon na nagpahintulot sa monopolisasyon ng pinakamahusay na seafood ng Hilagang Mindanao. Tahimik ngunit matatag na bawat salita ni Stella ay naktutusok sa utak ni Rodrigo tulad ng pako. Talaga bang naisip ninyo na ang mga matitigas na lalaking iyon mga may-ari ng kumpanya ng bangka at mga agri-holding ay pumirma ng kontrata dahil lamang nakita nila ang badge ng Megamart Group? Nanginig ang malabi ni Rodrigo, ngunit hindi siya makasalita. Pumirma sila dahil nagtitiwala sila sa pangalan ni Ginoong Ivan Santos, dahil si Elena ay bawat buwan ay lumilipad sa production, umiinom ng lambanok kasama nila at nagtatayong tiwala. Nag-interlock si Stellang makamay. Ang lahat ng mga gintong kontratang nahulog sa inyong makamay, iyon ang madaan na binuksan ni Lena para sa inyo, hindi lamang kayo binibigyan ng pinakamababang presyo. Ang kumpanya niya ay tumatanggap din ng lahat ng pakalugi para sa pagkasira ng kalakal sa pagpapadala. Pinigilan niya ang margin ng Santos Agro Marina hanggang sa zero para lamang ang mga numero sa inyong mga ulat ay maging maganda para makapagpanatili kayong nakatayo ng maayos sa harap ng inyong ina para ang inyong landas pataas ay manatiling maayos. Humiga si Rodrigo sa likod ng sofa at automatikong nagsimulang kuskusin ng kuko ang tahi ng kanyang pantalon. Lagi kayong nagreklamo kung gaano kayong napagod sa business dinners kasama ang mga kasosyo, nagpatuloy si Stella, tinutuhog siyang tingin. Ngunit ang mga taong iyon ay uminom kasama kayo at kinulog ang inyong kamay dahil lamang si Lena ay nangako ng maaga sa kanilang perpektong kalidad ng pagpapadala, nagagawa lang nila ito para sa inyong ego. Ang buong gusaling iyon kung saan kayo nakaupo ay itinayo sa mga pundasyon na personal na itinayo ni Elena Santos at ngayon ay kinuha na niya ang sariling kanya. Ngunit, asawa ko siya. Nabasag ang boses ni Rodrigo. May halos awa. Desperadong kahinaan ang tumunog dito. Pamilya tayo. Paano siya makakagawang ganyan? Sa mukha ni Stella ay lumabas ang lantarang pagtatawa. Iyon ay hanggang kahapon, nalimutan na ninyo kung sino ang pumirma sa notaryo. Noong sinasakal ngang inyong ina si Lena sa pamamagitan ngang pag-ayuno niya, nagsabi ba kayo kahit isang salita laban dito? Inituring ninyo si Lena bilang isang bagay na gagamitin at itatapon, bilang isang incubator na nabigo sa gawain at nanganak ng babae. Ngayon, aanihin ninyo ang prutas. Tumayo si Stella at pinantay ang mga kulubot na kepalda. Ang pulong ay sa duwangang hapon. Personal itong pamamahalain ng pangkalahatang tagapamahala. Mabuting kapalaran, Rodrigo. 2:00 hapon conference hall ng nangungunang pamunuan ng Megamart Group. Walang espasyong may sakay ng mansanas sa mahaba at oblong mesa. Ang hangin ay naging kasinkapal ng isang bagay na maaring putulin ng kutsilyo. Maririnig lamang ang tahimik na ungal ng ventilation. Bam! Malakas na bumaksak ang mabibigat na folda ng mga dokumento sa gitna ng mesa. Ang mga papel ay naksabog sa lahat ng dako. Ang pangkalahatang tagapamahala ay nakatayo sa ulunan ng mesa, nakasandal ang nga kamay sa ibabaw ng mesa, nagmamanas ang nga ugat sa kanyang lig. Maaari bang ipaliwanag nagsinuman sa akin kung gaano ito? Ang boses ngang CEO ay mababa, halos ahas na sitsit, ngunit mas nakakatakot kaysa anumang sigaw. Walang nakhlakaslop na buksan ang bibak. Ang tingin ng lahat ng naroron ay nagkonverge sa isang tao, si Rodrigo, nakaupo sa kalagitnaan ng mesa. Sinundan nagatingin naga CEO ang parehong direksyon. Ginoong Villanueva, o mas tama simpleng Manidier na Villanueva. Malamig nang gumiti ang CEO. Ang ulat na inyong inilagay sa aking mesa kahapon bilang pasalubong sa promosyon ninyo maganda ang pagkakasulat na ang logistics network para sa susunod na 3 taon ay hindi matitinag tulad ng bato. Ngunit ngayong umaga, ang mga abogado ng X5 Retail Group ay nagpadala sa aking personal na email ng pre-litigation claim.
Hinihiling nila ang penalty para sa pagbigo ngang pagpapadala ng sariwang produkto tatluhang halaga. Mahirap na naktayo si Rodrigo. Nanginginig ang mabinti ng husto kaya kailangan niyang kumapit sa dulo ng mesa. Pangkalahatang tagapamahala Ginong Reyes. Nangyari ang isang hindi pag-unawaan. Ang pamunuan ng Santos Agro Marine ay kumikilos ng emosyonal. Bigyan ninyo ako ng kaunting panahon. Isinusumpa ko, ibabalik ko ang lahat. Ibabalik, ang CEO ay kinuha ang basong tubig at may ingay na ibinaba. Paano? Alam mo ba kung saan matatakpuan ang kanilang opisina? Ipinabila na ko sa security ang lahat ng seke. Ang lahat ng dami ng Santos Agro Marine ay direktang inilipat sa S.R. at Robinson Supermarket. Ang bagong proyekto nga agro-complex na halos nakakumpirma na natin napunta sa mga kakumpetensya ng buo, nagbubukas at nagsasara si Rodrigong bibig tulad ng isda, natuyo ang lalamunan, parang lamon ng buhangin. Gusto niyang sabihin na ito ay ganti dahil sa diborsyo, ngunit naunawaan niya na kung ibunyag niya ito dito, pampublikong pipirmahan ang sarili niyang kawalan ng halaga. Sinabi mo sa lahat na ang network ng supplier na ito ay iyong personal na koneksyon. Tumingin ang CEO sa kanya tulad ng pagmamasid sa isang sirang, walang silbing piraso. Lumabas na ang iyong tinatawag na mahuhusay na koneksyon ay dahil lamang nakaasawa ka ang anak ng may-ari, ngayon nagdiborsyo na kayo, at ang magamart ay dapat na ilubok kasabay mo. Sa mga salitang iyon ay isang tahimik na kolektibong buntong hininga ang dumaan sa buong silid. Ang matitik na nakadirekta kay Rodrigo ay nagbago. Ang dati inggit at paganga ay pinalitan ng lantarang pagamak. Ang desisyon ng HR department ay handa na. Hindi man lamang tumingin sa kanya ang CEO sa pagbibigay ng utos sa kanyang kalihim. Mula ngayon si Villanueva ay aalisin sa posisyon ng pinuno ng departamento. Ay transfer sa mga ordinaryong kawani. Bawian ng lahat ng bonus at dagdag sahod para sa taong ito. Kalkulahin ng legal department ang kabuwang pagkalugi mula sa mamultangang chain networks at ibabawas namin ito mula sa kanyang sahod hanggang sa mabayaran niya ang lahat. Bumaksak si Rodrigo sa kanyang upuan. Sa mga tainga ay nakarinig ng tunok na parang libu-libong bubuyok ang nakakagulo. Ang posisyong kinagugulpihan niya ng 7 taon, ang kanyang social status, ang ipinagmamalaki ng kanyang ina sa mga kakilala sa simbahan. Lahat ng ito ay gininto sa alikabok sa loob lamang ng 3 oras pagkatapos niyang mawala ang kanyang walang kwentang asawang si Elena. Sa bahay, sa poblasyon. Preskong-presko ang liwanag, sa loob, bahay sa poblasyon. Nakaupo si Gang Rosario sa sofa, nakasandal sa dibdib ang Biblia. Nananakit ang tiyan pagkatapos kam mapagkunwaring pag-aayuno, ngunit ngayon ay mas magaling na siya, nasa dimalusog na kasiglahan siya. Ang walang kwentang manugang ay nakatanggal na sa kanilang buhay nang hindi kumukuha kahit isang piso mula sa budget ng pamilyang Villanueva. Kagabi pa lamang ay tumawag siya sa isang kaibigan mula sa kanyang simbahan. Mayroon itong isang anak na babae ng isang negosyante sa industriya ng konstruksyon, kamakailan lamang na nakabalik mula sa Singapore. At pinakamahalaga, sinabing kilala nilang manghuhula na ayon sa birth chart ng babay, itinakda siyang manganak ng lalaki. Sa sandaling mapatibay ni Rodrigo ang kanyang bagong posisyon bilang pinuno ng departamento, kaagad niyang ayusin ang kanilang pagtatagpo. Nagungal ang telepono sa mesa. Tumatawag si Rodrigo. Numiti signong Rosario at kinuha ang receiver. Rodrigo, kumain ka na ba? Nagluto si nanay ng iyong paboritong kare-kare ngayon, kaya halika ng maaga. Sa sagot ay katahimikan. Pagkatapos ay mabigat na patid-patid na pahinga. Rodrigo, anong nangyari? Nanay. Tinanggal ako sa trabaho. Ang boses ni Rodrigo ay magaspang tulad ng liha. Dahan-dahang, nagsimulang, matunaw ang nakasolidong ngiti sa mukha ni Gang Rosario. Umikot ang kanyang ulo, humawak siya sa upholstery ng sofa. Anong kaululan ang pinagsasabi mo? Kakalabas pa lang ni ka-promosyon mo kahapon. Inalis ako sa posisyon ng pinuno. Tinanggal ang lahat ng bonus
at pinatawan ako ng napakalaking utang ng korporasyon para sa mga penaltiang dulot ng pagtigil ng pagpapadala, monotono na sinabi ni Rodrigo. Pinigilan ni Lena ang lahat ng kontrata sa aming kumpanya. Ngayon ang korporasyon ay dapat magbayad ng napakalaking kabuuan sa mga chain networks. Tapos na ako, nanay. Ganap na nawasak ang aking karera. Nagtayo ng biglang signang. Rosario, na kaya ang Biblia ay bumagsak sa sahig ng may bungal. Ang ahas na iyon. Sino ba siya? Nakpasyang sirain ang aming pamilya. Nagtatangka siyang sirain ang lahat dahil ang kanyang tatay ay nagtitindang ng isda. Nang nerbiyosong burahin ang tawak at ang mga daliri ay nanginginig, nahanap niya ang numero na inisip niyang hindi na niya kailangang tawagan pa. Nagtunog ang gmaring, sinagot ang telepono. Lena, sumuko ka na sa impyerno, sumigaw signa Rosario sa receiver, bumuburang laway. Ano ang ginawa mo sa likod namin? Bakit kinailangan ng aking anak na alisin sa posisyon? Kaagad na ibalik mo ang lahat ng kontrata sa lugar, kundi pupunta ako sa korte at babangkarutin kita. Ngang, Rosario, sa receiver ay may lumabas na malamig, makatuwirang lalaking boses, napatalo signang, Rosario, sino ka? Ibigay mo ang telepono sa babaeng iyon. Ako po si Ati Marcos, legal na kinatawan at abogado ng aking kliyenteng si Elena Santos. Ang inyong numero ay nakablok na sa lahat ng personal na device ng aking kliyente. Ang pagbibigkis ng mga corporate contract ay isang karaniwang commercial practice na walang kinalaman sa personal na bagay at nais kong babala sa inyo kung ipagpapatuloy ninyo ang pagbabanta sa aking kliyente o pagtatangkang hadlangan ang legal na operasyon ng Santos Agro Marine Corporation, kaagad kaming makfile ng kahilingan para sa protective order sa korte at isang demanda para sa panlabas na pagtatanggol ng karangalan, dignidad at reputasyon ng negosyo. Ang pag-usap na ito ay nire-record. Pakisuyo na kayo ay magpahinahon. Bip bip, naputol ang tawag. Natayo sigan. Rosario sa gitnang sala, nakahawak sa telepono, nagsimulang tumalab ang araw sa mga mata. Biglang pumihit ang tiyan ng napakalaking tikas. Hinawakan niya ang tiyan at walang lakas na nalaglag sa sahig. Ilang araw pagkatapos, isang malaking simbahan sa gitna ng Maynila. Nakasuot signa, Rosaryong kanyang maitim na baro, ngunit kahila-hilakbot ang itsura niya na tuyo. Kahit matapang na foundation ay hindi mapawi ang asul at mga bolsa sa ilalim ng mga mata. Nagmamadaling sumunod siya sa puting buhok na pari, halos nakaluhot ng nakapatong ang katawan. Father, marami kayong kilalang mahahalagang tao. Pakiusap, makipag-ugnayan kayo kay Ginoong Ivan Santos mula sa General Santos. Tulungan ninyo kami, ang aming Rodrigo ay nabalif lamang saglit. Nagaway ang mag-asawa, sino ba ang hindi nagdaraan doon? Bakit kailangan pang ilahok ang negosyo rito? Kung si Ginoong Ivan ay magtatango at ibabalik ang mga pagpapadala sa Megamart, kaagad ibabalik sa posisyon ang aming Rodrigo. Huminto ang pari, lumiko sa kanya, at sa kanyang tingin ay maliwanag na distansya. Nang Rosario. Umiling siya at huminga ng mabigat. Si Ginoong Ivan Santos ay isang figura ng ganitong kalawakan sa Mindanao na kahit ang mga miyembro ng Kongreso ay nagpapalista ng appointment ng isang buwan ng maaga para makapagpulong sa kanya. Paano ako, isang simpleng pari, makakarating sa kanya? At bukod dito, ang mausapin ng negosyo ay hindi nare-resolusan ng ilang dasal. Nagamoy tuyo ang pari at mabilis na lumakat palayo. Ang makasama sa simbahan na dating kaibigan ni Gnong Rosario, nang makita siya, tila sa isang utos ay lumayo sa bulletin board, nakbubulong-bulungan. Nakatayo signa, Rosario nang hindi gumagalaw, hawak ang bag ng husto na halos malagas ang hawakan. Ang kanyang katayuan sa lipunang ito ng simbahan ay nang hawak lamang sa visiting card ng matagumpay niyang anak. Ngayon, nang ang visiting card na iyon ay naging abo, ang mataong kahapon ay nagpapaluhod sa kanya, nagtatakbo palayo sa kanya tulad ng natatakot sa ketong. Hindi maring humuo ang lahat kanito. Nang makawi, mabilis na kinuha ang braso ni Rodrigo
na walang kibo na nakaupo sa sofa at hinila siya palabas. Lumipat ka na sa General Santos ngayon na. Pinilit ng Rosario ang susi at mga dokumento sa kanyang kamay. Ang kanyang mata ay naging mapula. Pumunta ka ro ng nakaluhod. Magmakaawa, mag-imbento ngang kahit anong dahilan, ngunit sa lahat ng paraan ay ibalik mo ang makontratang iyon. Ikaw ang kanyang asawa, amang kanyang anak. Hindi siya maring maging ganyang walang puso. Tumingin si Rodrigo sa nagsasabalikat na mukha ngang kanyang ina at pumikit. Tulad ng isang marionette na pinutol ang sinulit, kinuha niya ang susi sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niya, walang silbi ito, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Salu NG Aeroplano NG Cebu Pacific mula Maynila papuntang General Santos. Sa buong biyahe si Rodrigo ay nakatingin sa bintana. Ang malalawak at tiyak na mga kapatagan ng Pilipinas sa ibaba ay kasing ganda ng kanyang kaluluwa walang laman. Sampat ng hapon, nakatayo siya sa harap ng napakalaking logistics complex ng Santos Agro Marine Corporation sa General Santos. Matindi ang maalat na amoy ng dagat na bumabalo sa mukha. Napakaraming refrigerator trucks ang walang tigil na pumapasok at lumalabas sa gate. Ang mga manggagawa sa storm jackets ay sumisigaw ngang may matibay na lokal na dialekto. Ito ay isang ganap na ibang mundo para sa kanya. Isang mundo na dating inulinsad niya, tinawag na probinsyano habang ikinukunot ang ilong sa amoy ng isda, ngunit ngayon ay hindi pa man siya pinagpapasok sa pintuan ng mundong ito. Umiling ang guwardiya pagkatapos suriin ang listahan. Utos po ni Elena walang nakaplanong appointment, walang pahintulot na pasok ang hindi autorisadong tao. Nakatayo si Rodrigo sa makabagsak na malamig na hangin ng mahigit sa 2 oras. Ang kanyang mahal na suite ay puno na ang asin at gusot, ang masapatos ay natatakpan ng putik. Nang nanginginig na ang mga daliri ay kinuha ang telepono, kumapit sa huling pag-asa at nag-type ni SMS. Lena, nakatayo ako sa harap ng gate ng iyong kumpanya. Pakiusap, hayaan mo akong makita ka kahit 1 minuto. 10 minuto, pakiusap. Pagkaraan ng 1 minuto ay bahagyang nagpabo ang telepono. Sa screen ay lumabas ang maikli at malinaw na sagot. Ang pagbibigkis na partnership agreement ay isang opisyal na desisyon ng korporasyon at walang kinalaman sa mga pangyayari. Sa kaso nga reklamo o legal na hindi pagkakaunawaan, makipag-ugnayan sa mga legal na kinatawan. Ang karagdagang pagtatangkang personal na makipag-ugnayan ay hindi angkop. Malamig na opisyal na tono, sa kahit 1 titik, kahit 1 tuldok ay wala kahit 1 bakas ng dating pagmamahalan. Tumingin si Rodrigo sa screen at namula ang kanyang mamata. Tumitimo ang malamig na hangin sa mga buto. Nang nag-iisa na nakatayo sa harap ng malalaking gear ng ibang imperyong negosyo, sa wakas ay masakit na naunawaan ang katotohanan. Si Elena ay hindi kailanman naging mahihinang babae na kumakapit sa katayuan ng pamilyang Villanueva para sa katatagan. Siya mismo ay isang matibay na tanggulan. 7 taon ng voluntaryo niyang itinago ang sariling matinik. Inalis ang kanyang baluti at pinilit ang sarili sa makikitid at nakakasumpa na balangkasang papel ng masunuring manugang para lamang ingatan ang kanyang marupok na ego. At kinalagyan niya ito ng wasto. Naisip niyang nakatayo siya sa tuktok ng bundok, hindi naunawaan na siya ang kanyang makamay na may dugo sa mga palat ang naktataglay sa kanya doon. At nang palayain niya ang kanyang makamay, bumaksak siya ng mabilis at nabali ng malit na piraso. 1 buwan pagkatapos Maynila, ang amoy ng klorine at magamot ay lumutang sa mababang silit ng 6 na kama sa isang ordinaryong pampublikong ospital. Nakahiga sigang Rosario sa kama sa tabing ng bintana, nanilaw ang kanyang mukha, nakakaingit ang mga pisngi. Ang matagal na pag-abuso sa katawan ng mapagkunwaring pag-ayuno ay nagbunga ng malubang ulcer at malakas na anemia. Pagkatapos ng ilang pagkahimatay, ay dinala siya ng ambulansya dito. Nung panahon na si Rodrigo ay nangibabaw sa Megamart, hihiga siya lamang sa isang elite clinic.
Ngunit ngayon kailangan niyang pakinggan ang hilik ng mga katabi at ang lagapak ng mahirap na hospital bed. Nakaupo si Rodrigo sa tabi sa bilog na tabure, hawak ang bungkos ng mga resibo ng bayad. Sa pagtingin sa mga halaga sa mga resibo, lumalalim ang kulubot sa pagitan ng kanyang makilay. Sa kanyang bagong nakakahumilya na posisyon ay nakatanggap siyang sahot lamang ng walang dagdag. Ang mortgage sa bahay sa poblasyon, magastos sa gamutan ng ina, at ang napakalaking multa mula sa kumpanya na ibinabawas sa kanyang sahot. Ang pabigat na ito ay dahan-dahang ngunit tiyak na sinisira ang kanyang lig. Kahapon ay dinala na niya sa palengke ang ilang bag ni na Hermes na pinangangalagaan ng ina tulad ng sariling mamata at ang kanyang Rolex, ibinentang mas mababa sa halaga. Rodrigo, mahirap na sinabi ng Rosario habang pinagsasabay ang mga labi, tubig. Inilagay ni Rodrigo ang mga resibo, nagbuhos ng mainit na tubig sa plastik na baso at dahan-dahang pinakain ng ina gamit ang kutsara, binabasa ang mga labi. Ang ahas na iyon. Kahit nahihirap huminga, hindi makapigilan ni Rosario ang makamandag na tingin. Hindi pa rin tumatawag, hindi matanggap na umunlad ang pamilyang Villanueva. Walang utang na loob na masamang babae. Natigil ang kamay ni Rodrigo na may kutsara sa hangin. Tumingin siya sa matamlay, natuyo na mukha na ina na pati na rinay na kagilid sa kayabangan at pagnanasa na kontrol. Bigla siyang nakaramdam ngang di may paliwanag na pagkasuklam. Isang napakalaking pagod ang bumangon mula sa kaibuturan mismo ng kanyang mabuto. Nanay, tama na. Nagsalita si Rodrigo sa nakakapangamba na kalmanteng boses habang inilalagay ang baso sa bedside table. Hindi si Lena ang sumira sa ating pamilya. Ikaw mismo ang sinira ito gamit ang iyong sariling makamay. Ginawang malawa ang mga mata ni Rosario, hindi naunawaan kung ano ang kanyang sinasabi. Ang iyong pag-ayuno, talaga bang natatakot ka na mawala ang liping ng Villanueva? Nagupo si Rodrigo sa tabure at tinabing nga kamay ang mukha. Ikaw ay adik lamang sa kapangyarihan sa mga tao. Kinasusuklaman mo si Lena dahil mas matalino at mas matagumpay siya kaysa sa iyong anak. At ang kapanganakan ng isang babae ay naging magandang dahilan para ipakita kung sino ang nagahari sa bahay. Nang sinakal mo siya ng iyong buhay bilang pang-abuso, ni isang sandali ba ay naisip mo kung ano ang mangyayari sa akin, sa ating pamilya? Ano ang sinasabi mo? Nanginig na Rosario sa galit. Ako rin ay tulad mo. Hindi inalis ni Rodrigo ang makamay mula sa mukha. Sa pagitan ng mga daliri ay dumausdos ang kahalumigmigan. Mas masahol pa kaysa sa iyo. Malinaw ko na nating pinapanood kung saan si Lena ay pumupunta para sa akin at nagpapabaya lamang akong nakatingin. Hinihimas ko siya hanggang matuyo at hindi ko kahit na lakas ng loob na ipagtanggol siya nang tinatapak-tapakan mo siya. Naisip ko na kung manatili akong nakatago sa iyong saya at gagawin ang papel ng mabuting anak, magiging komportable ako hanggang dulong ng buhay ko. Ibinaba niya ang magamay at tumingin sa kulubot na kisameng silid na ospital. Nanay, tayo ay mga limatik. Si Lena ang ating nagbibigay ng dugo. Ngayon ay inubos na nating lahat ang dugo. Umalis ang nagbibigay ng dugo. At ang natitira sa atin ay ang mamamatay na gutom. Iyan lahat. Ito ang ating katapusan. Ilang taon pagkatapos General Santos City, ang Oktubre na hangin ng dagat ay nagdadala na ng tunay na lamig ng taglagas, ngunit sa loading terminal ng daungan ng Santos Agro Marine Corporation ay kumukulo ang trabaho. Si Elena, nakasuot ng istilong itim na palda, ay nakatayo sa tabi ng napakalaking refrigerator truck na may tablet sa kamay. Maingat na sinusuri ang delivery receipts para sa pagpapadala ng batch ng isda sa isang malaking federal retailer. Ang kanyang maikling buhok ay niyayanig ng hangin, ngunit ang malinaw at matalas na tingin ay nananatiling hindi matinag. Palaya sa bulok na balas TNG, Pamilyang Villanueva, ang negosyo NG, Santos Agro Marine Corporation, ay lumipa sa di kapani-paniwalang taas.
Inihagis ang mga maling kompromiso na ginawa niya para sa sariling pagpapahalaga ng asawa. Itinayo ni Elena ang pinakamabisang modelo ng negosyo. Armado ng premium na kalidad at bakal na hawak, nagpirma siya ng makontrata sa pinakamalaking restaurant chains at federal networks ng Pilipinas. Ngayon ay hindi na kailangang yumukot ni Elena sa kahit sino. Hindi na kailangan niyang pakinggan ang masumbong tungkol sa maling pagpapagupit ng magulay sa sopas o mga leksyon tungkol sa kung bakit hindi angkop sa babae ang negosyo. Mula sa malayo ay dumating ang isang maliwanag at masayang boses ng bata. Nanay, lumiko si Elena. Sa gabi ng nagniningas na paglubog ng araw, si Ginoong Ifan Santos, nakasuot ng matibay na outdoor jacket, ay dahan-dahang naglalakad sa pantalan. Hawak ang kamay ng isang maliit na bata na may dilaw na backpack. Sa kabilang kamay ng bata, nakatali ang buhok sa dalawang tirintas, ay hawak ang mainit na bibingka na may palaman ang paboritong merienda na binibiling lolo bawat araw sa daan mula sa nursery school. Mag-ingat, huwag tumakbo, maari kang matisod. Matiyagang tumawa si Ginoong Ifan, binuksan ang kamay ng apo, at may mainit na tiningnan kung paano ang apo, nandadanag tulad ng maliit na penguin, ay tumakbo patungo sa ina. Lumuhod si Elena at sinaboy ang anak sa kanyang mabisig. Ang bata ay lumapat ang pisngi burado ng langis sa kanyang lig, natutuwa ng maliwanag. Magaling ka ba ngayon sa nursery? Hinawit ni Elena ang langis sa mga labing anak. Sa kanyang boses ay walang katapusang pagmamahal. Opo. At sinabing lolo na ngayong gabi ay magluluto siyang sabawng lapu-lapu para sa hapunan. Natuwa ang bata. Lumapit si Ginoong Ifan, tumingin sa dalawang babae niya, at ang malaki at magaspang na kamay ay palakol sa balikat ng anak. Malamig ang hangin, hindi ba kayo nagiginaw? Iwan mo na sa mga manager ang natitira. Umuwi na tayo para sa hapunan. Oh, malapit na kaming matapos. Tumayo si Elena at mahigpit na hinawakan ang maliit na kamay ng anak. Ang dalawang anino malaki at maliit ay lumakat ng magkasabay sa ama patungo sa nagniningas na paglubog ng araw. Malapit ang kanilang mainit at sariling tahanan. Sa hangin ay amoy dagat at kalayaan. Dun ay walang nakakasumpa na presyur. Ito ang mundo na itinayo niya at pinatibay ng kanyang sariling makamay. Ang lahat ng gear ay umikot na ngayon para sa kanya lamang. At ang ani na kanyang pinipili ay karapat-dapat at tapat. Kapag ang isang tao ay natagalan na sa isang madilim na basement, maaring ang manipis na sinag ng liwanag na dumadaan sa isang bita ay halinhinan na niya ang buong araw. 7 taon na pinasan ni Elena sa kanyang balikat ang nahuhulok na bubong ng ibang tahanan, naniniwala ng walang muwang na kung magsisikap pa siya ng kaunti pa, ang malamig na pusong na taong ito ay matutunaw. Ngunit sa wakas ay naunawaan niya kung ang bahay ay bulok na hanggang sa pundasyon, hindi mo kailangang subukang maglagay pang suporta, kailangan mong lumiko at hayaang gumuho ito, ang mataong nagpapahalaga sa katapatan ng iba bilang isang karapatan, at itinuturing ang pasensya bilang tanda ng kahinaan, ay hindi kailanman maintindihan ang isang simpleng katotohanan. Ang taong nagpoprotekta sa kanila sa malakas na ulan ay nababasa hindi dahil wala siyang sariling payong kundi dahil voluntaryo niyang ikiniling ang payong na iyon sa kanilang direksyon. At kapag kinuhang taong iyon ang kanyang payong at lumayo patungo sa malinis na langit, ang natiwala sa lugar ay makakaya lamang na walang lakas na mapanood kung paano sila nilulunot ng putik sa ilalim ng kanilang mapaa. Ang pagalis ni Elena ay hindi isang kawawa-awang pagtakas. Ito ay isang perpektong matagumpay na pagbabalik sa kanyang sariling maningning na mundo kung saan hindi na niya pahihintulutan ang sinuman na dumumi sa kanya. Katapusan.